Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, mabagal ang takbo ni Valentin nang mapansin niyang may mabilis na sasakyan na sumusunod sa kanya. At muntik na itong mabangga nang makasalubong niya si matandang Romualdo na kasama si Jana. Nang nasa opisina na si Jana, sobra naman ang pagpapakitang gilas niya sa dalaga. Pero nataranta nang may sablay daw sa kanyang report. Nag-alala si Mang Mario sa tawag ni Val tungkol sa halos pagkakabangga niya. Natuwa si Val nang hindi siya isinama ni matandang Romualdo sa pupuntahan niya. At ngayon, ang pagpapatuloy ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Madali Lang Yan, dito sa ating dula, Super Pipita. Makakalimutin talaga si Pipita, Papa. Nalimutan niyang uuwi kayo. Akala ko tuloy magpapalipas na kayo ng gabi sa pinuntahan ninyo. Ano ka ba naman, Valentin? Mapanghusga ka talaga. Natagalan kasi sa pagkukwento namin ng mga kumbari ko sa party na yon. At nakita pa kami ni Romualdo. Ha? Sinong Romualdo, Papa? Si boss ba ang tinutukoy nyo? Ay, kilala nyo pala? Kilala siya ng mama mo dahil magkaklase daw sila noon sa kolehiyo. Hindi ko ba naikwento sa'yo? Kaya palagi kang pinapaalalahanan na pagbutihin ang trabaho mo dahil nakakahiya. Kilala pala niya si Mama. Ano ba yan? E di sana ako na ang manager ngayon. Pagbutihin mo kasi ang trabaho mo. Papa, may maganda akong naisip. Kaibiganin niyo si boss para wala na akong problema. Ano yung sinasabi mo? Ha? Ay, nako. Kung ano-anong sinasabi mo. Si Papa naman. Siguro napahaba lang ang pangalan ko. Wala namang masama kung makipagkaibigan kayo, di ba? Malaki ang pangarap ko, Papa. Tsaka baka maging magkaibigan talaga kayo ng matandang yon. Sandali lang.
Nililigawan mo ba si Jana? Siguro yan ang ginagawa mo, ano? Paanong hindi iisipin yan, Papa? Pinilit ko na lang na tumulong kay Jana sa trabaho niya. Imbis na mamasyal sana kami, biglang tumawag ang matandang yon. Baka naman mahalaga siyang sinabi kaya tumawag. O bakit? Wala na bang bukas, Papa? Gusto ko sanang pag ako ang kasama ni Jana, dapat nakapokus siya sa akin. O baka may napag-usapan sila. Baka kaya mabilis ang pag-promote niya sa korporasyon. Baka naman kasi matalino. Alam mo, anak, dahil sa silos mo, hinahayaan mong lasunin ka ng masamang iniisip. Hindi mawawala ang ambisyon kong yon, Papa. Nako, matulog ka na nga. Ito na ang tinimpla kong kape mo, Sir Bal. Maraming salamat, Pipita. Ang aga mo namang nagising, Sir. Mukhang masarapan kaya ito sa pagtulog, Anong ibig mong sabihin? Ay. Wala naman akong kasama sa kwarto, Wala pa akong asawa na magpapasaya sa akin, Ay. no? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kau naman. Tingnan mo nga't natulala ka. Magpainit ka nga ng panligo ko. Sira na naman ang heater sa banyo. Sige, Sir. Sandali lang. Bakit ka nakatulala? Kahit mainit ang panahon, kung gusto kong mainit na tubig ang pampaligo ko, may magagawa ka ba? Ay, wala naman, Sir. Hey, baka lumamig yung kape mo at baka gusto mo ng mas mainit pa. Ay, pagpasensyahan mo na lang si Valentin, Pipita. Minsan kasi mahirap intindihin ang ugali niya. Parang babae kung magpalit ng mod. Baka po may mood swings siya, Sir. Kaya sinabi ko na kung may problema man siya rito sa bahay, huwag niyang dalhin sa opisina. Pero kabaliktaran ang nangyayari. Ang problema niya sa trabaho ang dinadala niya dito sa bahay. Sana ay magtrabaho siya ng maayos para matupad ang pangarap niya, Sir. Hindi yung kung ano-ano lang ang inaatupag niya. Hindi pa nga niya ako nababayaran ng kahit 5 para sa plano niyang magtayo ng sariling negosyo. Ang bilis ng araw, boss. Sabado na pala bukas. Siguro doon na namin ipagpapatuloy ni Kuya Bal ang iniwan naming trabaho kagabi. Hindi naman oras ng pagtatrabaho ninyo ang Sabado. Kung kinakailangan nyo mag-overtime para matapos ito bago mag-Sabado, edi mag-overtime kayo. Wala naman akong pupuntahan, boss. Wala akong kasama. Lahat ng kaibigan ko ay nagtatrabaho sa Maynila. Problema ba yun? Sumama ka sa akin. Saan naman tayo mamamasyal? Hindi ko pa sinasabi sa iyo, Jana. Sekreto pa lang yun muna. Naalala ko palang asawa niyo at ang mga anak niyo, sir. Matagal na kaming hindi nagkakausap ni Margaret. Kapag nag-uusap kami, nag-aaway lang kami. Sinabi pa nga niya na mag-asawa na lang daw ako ng iba. Ha? Mag-aasawa kayo ng iba? Naku, umabot na ata kay sir ang chismis ng mga empleyado tungkol sa relasyon namin. Sana natapos na natin ito ngayong Sabado kahit bakasyon, Kuya Bal. Pero sinabi ni Boss Romaldo na tulungan mo ra ako na ituloy ito. Kung kailangan mag-overtime tayo para matapos ito.
Kung marami ito, baka kahit pumasok tayo dito sa opisina, ay hindi pa rin natin matatapos. Yan nga siguro ang dahilan kung bakit nagagalit sa akin si Sir. Ayaw niya ng matagal na pagtatrabaho. Baka maidimot pa ako. Hindi maganda yan. Gusto mo bang madimot ako? Pero okay lang naman sa akin. Baka ito na ang inaasam-asam mong pagkakataon para ma-promote ka. Ano? Hindi mo ba naintindihan ng gusto kong sabihin? Maganda kung ayaw ni boss ng matagal na trabaho para paghusayan natin. Tulungan mo na lang ako. Marami kang matututunan sa mga papeles na ito. Bakit kaya si manager? Mas marami rin kasing trabaho si boss, yung presidente ng korporasyon. Siya nga kasi ang pinakamataas sa korporasyon. Talaga namang marami siyang trabaho. Ay, simulan na natin para hindi masayang ang oras. Pwede naman nating isabay ang tsismisan. Baka hindi ko pa siya maging nobya hanggang mamayang gabi. Huwag kang mag-alala. Kung anong gusto mong meriendahin o tanghalian, ako ang bahala. Yan ang gusto ko. Pero wala yang lasa sa akin kung wala yang ngiti mo, Jana. Lalo na kung isasama mo pa ang pagmamahal ko. Kala ko si Valentin ang tumatawag. Sino kaya ang may numerong ito? Maalala ko na. Si Romualdo pala. Hello! Magandang umaga sa iyo, Mario. Si Romualdo ito. Sabi ko na nga ikaw ang tumatawag. Ano bang may tutulong ko sa iyo? Marami akong ginagawa. Pero naalala kong tawagan ka. Ganun ba? Maari ba tayong magkita mamayang hapon? Maghapunan tayo sa restaurant. Pwede naman. Siguro mahalaga ang sabihin mo sa akin. Malalaman mo rin kung ano ang sasabihin ko sa iyo. Susunduin na lang kita sa bahay niyo. Kahit hindi na, sabihin mo lang kung saang restaurant tayo magkita. Sige. Siguro kilala mo yung kainang malapit sa Bypass Road. Oo, alam ko doon, ako pa. Katapat lang ng tindahan yon. Mamayang hapon na lang, ha? Itutuloy ko muna itong ginagawa ko. Sige. Ano kayang sasabihin sa akin? Tungkol kaya kay Val? Kapag nalaman ito ng anak ko, bahala na. Makipagkita ako kay Romualdo. Tumawag kanina si Jana na siya raw ang nag-order sa tanghalian natin, Val. Kaya inutusan ko siyang papuntahin ko rito sa opisina ko. Boss, ano po ba ang kasalanan ko sa inyo? Si Jana ang nagyayang pumunta ako sa opisina niya para tulungan siya sa mga trabaho niya. Hindi naman po siguro ako dapat pagsilosan niyo. Ano ba yung sinasabi mo? Ikaw nga raw ang nagsiselos sa akin eh. At kahit si Jana ay may bali-balitang na pagsiselosan mo ako. Paano naman nangyari yun, boss? Kalimutan mo na yung kalokohan na yan. Tinawag lang kita para paalalahanan. Kailangan mong magsipag. Wala pong problema dyan, boss. Dahil kay Jana, naging masipag ako. Isa kayo sa magiging ninong. Ninong sa kasal o sa binyag? Masarap pala kayong kausap pa, boss. Pero seryoso ako. Kapag nakinig ka sa mga sinasabi ko, ikaw rin ang uunlad. Ay, parang long playing ng buntong hininga ko.
Buti na lang at nakalabas na ako sa opisina ni matandang Romualdo para hindi ako mapaya sa kanila at kay Jana. Lakas loob kong ilibre sa tanghalian si Jana. Baka sakaling kami na nga ang magkatuluyan. Ay, oo nga pala. Tatawagan ko nga si Papa. Sigurado akong mag-overtime na naman si Jana. Pero baka si boss pa ang nagbayad ng tanghalian namin. Valentin! Munti ka na namang bang maaksidente? Hindi po, Papa. Si Jana nga ang muntik kong nabangga kanina eh. Mag-overtime kami ni Jana, Papa. Sabihin nyo kay Pipita na wag niya na akong isama sa hapunan. Ipagluto niya na lang ako ng pulutan kasi sigurado akong mapapagod ako. Sasakit ang ulo ko. Overtime daw si Val, Pipita. Pero may nagiyang magipagkita sa akin para maghapunan. Kaya ikaw na lang ang maghapunan ng mag-isa, ha? Alam mo nang gagawin. Opo, sir. May natira pa pong nilagang gulay at ulam. Hindi na po ako magluluto. Magluto ka ng bago. At ipagluto mo daw si Val ng pulutan niya kapag dumating siya. Sige po, sir. Kung magang dumating si Val, sabihin mo na lang na may mahalaga akong pinuntahan. Ay, opo, sir. Maghahanda na po ako. Sige. Ay, naku, mainit ang panahon. Mag-ingat ka sa pagtatrabaho mo, lalo kung sa labas, ha? Malilim na po sa mga punong nakatanim sa taniman na pupuntahan ko, sir. Nakakagamit pa po ako ng payong. Matalino ang anak mong si Valentin, Mario. Kahit na certified public accountant si Jana, hindi siya kayang pantayan pagdating sa sipag sa trabaho. Hindi kasi siya seryoso sa mga gusto niyang gawin. Parang wala siyang pangarap. Kahit nasa tamang edad na si Val, palagi ko pa siyang pinapayuhan, Romualdo. Parang napapaisip siya ng malalim. Sana wag mong masamain ang pagiging prangka ko sa pagsasalita. Kumain ka na. Tatawagan ko mamaya si Jana. Kung nandyan pa siya sa opisina kasama si Val, sabay na nating silang puntahan. Huwag mong idaan sa salita. Ang lahat kong masasaktan lang ang anak ko. Totoo yan. Hindi lang kayamanan ang pinahahalagahan ko sa korporasyon. Gusto kong magtagumpay ang lahat ng trabahador kasama si Val. Salamat kung ganon, Romualdo. Alam kong pinapangarap at nililigawan ni Val si Jana. Pero hindi niya ginagawa ang nararapat. Ako pa ang pinagsisilosan niya. Inaakala niyang may relasyon kami ni Jana. Kaya ko namang linawin yon dahil gusto ng asawa ko na magsama na. Naniniwala ako, Kuya Bal, dahil pinilit nating matapos ang trabaho. Pasado 8:00 pa lang pero natapos na. Parang hindi ka panipaniwala. Napakaraming papeles. Matalino ka talaga, Jana. Mapagkakatiwalaan ka at hindi basta-basta ang bilis at pagkakaayos. Nasa pagtatrabaho yan, Kuya. Yan ang sikreto. Isipin mong parang pagmamay-ari mo ang kumpanyang pinapasukan mo. Pangarap mo ba talagang maging iyo ang kumpanyang ito? Hindi mo lang ba
sinusukat si Sir Romualdo bilang presidente ng korporasyon? Hindi mo ba naiintindihan kung ang gusto kong sabihin? Dahil tapos na tayo sa trabaho natin. Kain na tayo. Ano? Natapos nyo na? Yes, sir. Maghapunan na po tayo. Mabuti kung ganon. Katatapos ko rin kumain. Naiiling ako sa matandang to. Tutungan ang kutob ko. Dalagang darating siya. Oo nga pala, Val. Kasama ko ang tatay mo. Naghihintay siya sa labas. Sabay-sabay na tayong umuwi. Kagabi pa gusto kitang makausap, Papa. Pero umalis ka raw. Ang ayaw ko lang ay kung bakit pumunta ka pa sa opisina. Ikaw lang naman ang kausap namin ni Romualdo. Malaki ang potensyal mo bilang empleyado. Marunong ka namang magtrabaho. Ay naku, Papa. Puro yan lang lagi ang sinasabi ng matandang yon. Marunong naman talaga akong magtrabaho. Ang ibig lang niyang sabihin ay pagbutihin mo ang trabaho mo, iho. Sobra naman siya. Parang paborito niya talaga si Jana. Ha? Kailangang maagaw ko siya. Tatawagan ko nga. Magkikita rin naman kayo bukas sa opisina. Baka sila na naman ang lumabas, Papa. Parang sinasadya ni Boss Romualdo na inisin ako. Saan ba talaga tayo pupunta, sir? Akala ko ba ay sa tabing dagat mo ako yayayain? Masyado pang maaga. Hindi naman tayo pupunta para mag-picnic. Sa susunod na lang ang pamamasyal natin sa Baguio. Saan naman itong pupuntahan natin? Malalaman mo rin, Jana. Exciting ito. Sabayan mo lang ako. Parang kinakabahan ako. Huwag kang matakot. Sabi ko na nga ba hindi ko kayang lunukin ang pride ko. Masakit man sa loob ko nang tawagan ko si Jana para yayain mamasyal. Hindi niya sinabi na si Boss Romualdo pala ang kasama niya. Totoo nga talaga ang kutob ko na may relasyon sila sa matandang yon. Aasa rin talaga ako. Pero huliin ko lang sila kung gusto ko. Saglit lang. Saan kaya sila pupunta? Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Madali Lang Yan. Dito sa ating dula, Super Pipita. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!